Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun hong mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron na mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad, pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kasabay ng pagkamatay ng impeachment at pagkalibing ng ilang panukala, tinuldukan na rin ang termino ng ilang senador sa 19th Congress. Balikan natin ang mga eksena sa huling araw ng sesyon sa agenda report ni Hannah T. Madinis silang magdebate sa Senado. Pero kagabi, mga kasamahan sila na nagpapaalam sa isa't isa. Umapaw ang biruan at emosyon habang nagbigay ng valedictory speech ang 6 na e-exit na senador sa huling sesyon ng 19th Congress. Napasana all na lang si Senator Nancy Binay nang i-introduce ni Senator J.V. Ejercito ang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada. At napatawa ang plenary. Sabi ni Nancy, sana all. Kilala kasi ang away ni na Senator Binay at ng kapatid na si outgoing Makati Mayor Abby Binay. Tinanong pa niya si Senator Amy Marcos kung inggit din ito. Ikaw, inggit ka ba? Mabilis ang sagot ni Senator Amy. Nagpapagay ko sa kapatid. Others. Tila patama sa rift nila ng kapatid na si President Bongbong Marcos. Nagbalik tanaw naman si outgoing Senator Cynthia Villar sa kanyang 2 termino. In this chamber, you fondly call me Mama Bear, a simple moniker, but one I took to heart. To be Mama Bear meant being firstly protective, genuinely caring, and always dependable. Iiwan niya ang Senado pero papalitan siya ni Representative Camille Villar na sasamahan ng kapatid na si Senator Mark Villar. Si Senator Grace Poe nagpasalamat sa taong bayan sa 2 termino. Bago ang sesyon, nakipag-jam pa si Poe sa Senate media. Hindi na siya tumakbo sa anumang pwesto, pero papasok ang anak niyang si Brian Poe Lemanzares sa Kongreso bilang party list representative. Uwi na ako para sa
pinakamahal kong papel ang maging ina at asawa. Si Senator Nancy Binay, kinwento ang mga batikos na pinagdaanan. Biniro pa siya ni Ejercito sa introduction. We recognize the honoree, ang brown beauty ng Senado, my cousin, hindi ko po siya pinsan, kasing itim. Senator Lourdes Nancy Binay. I entered this chamber 12 years ago under less than ideal circumstances, winning a mandate to serve, but also with a target on my back. Dakilang alalay lang daw ako, pinuna ang kulay ng balat ko. Nasaan si JV? Nasaan si JV? Pati ang mga damit ko, ginawang meme na viral sa social media. Bumuhos ang iyak sa gallery ng pasalamatan niya ang kanyang staff. Like a family, we have gone through the ups and downs and sideward lurches of work amid ever-changing times. I am glad that I have been able to call upon you. Babalik si Binay sa local politics bilang Makati Mayor. Our distinguished Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel. Napuno naman ang palakpakan ng session hall bago mag-speech si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Binansagan siyang kokote ng Senado dahil sa pagiging sharp at brainy nito sa technical debates, lalo na sa impeachment ni VP Sara. Sila ni Senator Risa Ontiveros ang two-man minority. May the laws you pass rescue the poor and helpless and deliver them from the grasp of evil people. Pinuri siya ni Ontiveros na katulad ng kanyang amang si Nene Pimentel. The Senate just won't be the same without you. But I have no doubt that wherever your road next leads, you will continue to be a servant of the people. Nagbiro naman si Senator Bato de la Rosa sa kanya tungkol sa PDP. Ito ang tumagal na sigalot sa kanilang partido kung saan nag-split ang PDP sa dalawang kampo, ang kina Pimentel at ang mga Duterte. Nagpaalam na rin sina Senators Bong Revilla at Francis Tolentino matapos matalo sa midterm elections. At sa pagtatapos ng 19th Congress, Senators paid tribute to the staff, security, aides, janitors at buong COMSEC. Sila ang mga tahimik na nagpapatakbo o unsung heroes sa Senado habang nangyayari ang kasaysayan. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.